nagpaparamdam ho sila. At kaugnay niya, nasa ating niyo po, Defense Analyst, Professor ng Department of International Studies, De La Salle University, si Sir Renato De Castro. Prof. De Castro, good morning sa iyo. Sir, si Orly po ito ulit. Professor, Magandang umaga, Ka-Orly. Kamusta na kayo? mabuti naman. Maraming salamat ulit. Ginulo ko ang iyong linggo ng umaga. May mga ilang katanungan lang ho kasi kami. At siguro, makuha na rin namin ang inyong reaction po dito. Parang itong nakalipas na mga araw, nararamdaman yung presensya ng China. Parang meron naman silang pag-aatubili na maparamdam sa ibang mga bansa sa buong mundo ang kanilang presence sa West Philippine Sea. Sa gitna na rin itong nung mga nakalipas na araw ay tensyon sa gitnang silangan. Parang may ganun din ba kayong observation na nakikita, Professor De Castro? Hello? Hello, Prof. Mahina. Sir, teka ha. Sige. Ito, Ayusin natin. Mahina yung ano eh. Sige, sandali. Yes. Okay. Ito, subukan Well, natin. One more time. 1, 2, 3. Narinig niyo ako, Prof? Mali na ho ba? Nadidinig kita, Ka-Orly. Sige. Unstable lang yung signal, no? Mm-hmm. Pero siguro pinaparamdam din ng China na since ang Amerika nakatutok sa Iran, at of course magkakaroon din, no, next month, yung summit ni Xi Jinping na tsaka ni President Trump, gusto pakita ng China na nasa position siya ng kalakasan, no? Tinatawag natin position of strength. Pag nagharap sila ni Donald Trump at siya, no, sa Beijing, I think by May 15 and 16. So dalawa yung tinitignan niyang oportunidad. Unang-una, nakapokus ang Amerika, of course, sa Iran. At pangalawa, of course, talagang pinakita rin ng China na kaya niyang suportahan ang Iran. Kasi ang China at Ruso sumuporta sa Iran noong nagkakaroon ng digmaan. No? Although ngayon may ceasefire, pero ayan yung nakita. Nakita talaga na talagang nakatira ang Iran ng mga missiles niya, nakapasok yung mga fighter planes niya dahil sa tulong ng China at of course Ruso. Mm-hmm. Okay, anong target nila? Ano ba ang purpose ito? Kasi ang napapansin ko, maging yung ilang mga bansa sa Asia, hindi lang po ang Pilipinas, nagpaparamdam na ho ng kanilang pagkairita. Like ang Vietnam, napapansin nila na merong mga ginagawang reclamation sa Paracel Island, although malayo sa kanila, mas malapit nga sa atin yata ang Paracel Island. I'm not really sure, Professor De Castro, gaano kalayo. Pero nito nakalipas na araw, nagpaiwatay sila ng pagkadismaya at pagtulisa sa ginagawa ng China sa Paracel Island. So, maaring ang Vietnam and ang Indonesia, una na nagpaiwatay ng Japan, ito ba'y sa kabila na rin ng paraming bansa na tinutulisa ang mga aktibidad sa West Philippine Sea ng China? Tama ka dyan, Ka-Orly, no? Binanggit mo ang Vietnam. Pero ang magbibigyan ko talaga ng pansin, Ka-Orly, ang bansang Hapon. Japan, No, kasi yung pagpakita talaga ng pagkabahala ng bansang Hapon, no, dalawang aspeto to. Of course, yung talagang pananakop at agresibo ng China, and of course, nagkaroon din ng konting alinlangan ang Japan dahil nga kay Donald Trump. Mm-hmm. At pinapakita talaga ng Japan yung talagang pagkabahala niya, no, sa pananakop at pangaharas ng China, yung active participation niya, yung boots on the ground live fire exercise na ginagawa ngayon ng Self-Defense Force, Japanese Self-Defense Force, dito sa Balikatan exercise. Mm-hmm. Alright. Ayan ang dapat talaga nating tignan, Ka-Orly, kasi first time to talaga na nagpadala ng combat troops ang Japan at mag-conduct ng live fire exercise. Siguro nagagawa niya yan sa Hawaii, sa Guam, posible sa Australia. Pero dito, first time, Ka-Orly, sa Pilipinas, sa Southeast Asia, at of course sa bansa na sinakop ng Japanese Imperial Forces noong Second World War. Okay. Ito nga binabasa ko nga, katunayan, kasama po yung nemesis ng Estados Unidos. Para sa mga hindi familiar, ano ba itsura itong nemesis na binabagit? Navy, Marine, Expeditionary Ship Interdiction System, bahagi ngayon ng Balikatan sa Batanes. Parang fact yan eh. Parang fact, nakita ko na ang pictures niyan, kanila binabasa ko, pero semi-autonomous yan, Ka-Orly. Pwedeng walang taong nagmamaneuver. Parang drone. Pwedeng paandarin yan ng remote control. Okay. Na walang tao, walang crew. Pwede niyang i-move, tapos may range siya ng 186 nautical miles.
anti-ship siya. Mhm. At of course, ang talagang significance nung presence ng Nemesis, Ka-Orly, dinala nila doon sa isla ng Itbayak, doon sa Batanes. Opo. No? Pinakita nila na kaya nilang i-transport ng US Marines mula sa Luzon, dinala sa Batanes at dinala yata sa Itbayak at doon magla-live fire exercise, no? Yung Nemesis, tsaka yung HIMARS, tsaka posible rin, Ka-Orly, nga, binabantayan ko talaga yung aktibidades ng Japanese Self-Defense Force, magla-live fire exercise din yung Japanese Self-Defense Force. Dinala nila yung Type 88 anti-ship missile nila. Ito naman mga sitwasyon na ito. Ako, I believe, hindi naman ito para pahiwatig na kung gusto nyo ng gera, bibigyan namin kayo ng gera. Hindi naman siguro ganun. Kundi pagpapakita lang na hindi kayo pwedeng mambraso, hindi nyo pwedeng gamitin ang inyong puwersa na ganito kayo kalakas sa ibang maliliit na mga bansa na parang kakayanin ninyo lang. Siguro hanggang doon lang naman ito, Ka-Orly, Professor De Castro. No? Ang tinatawag dyan, deterrence. Oo, yun. No? Kumbaga, hinarap ka ng siga, pinapakita ng siga na kaya kanyang isindakin, papakita mo doon sa siga, hindi pwede. Meron din akong mga kakampi na talagang tutulong sa akin. Pero, Ka-Orly, meron din of course binabanggit, no? Katulad ni General Logico, no, nung sa Philippine Army, pag siya yung kumbaga yung in charge sa balikatan exercise, Opo. sinasabi niya rin niya, no, a deterrence to, pero in a way rehearsal rin to just in case nga magkasubukan. Ayun. Anyway, hangadan naman natin. Kasi sa totoo lang, ngayon, ang katanungan natin mga kababayan, ano bang purpose ng West Philippine Sea para sa Pilipinas? Siguro, pag natukoy ang purpose na yan, panahon na para kausapin natin, sino ba pwede natin maging kabalikat? Sino ba pwede natin kasama? Sino pwede natin kaagapay para i-develop yan, linangin yan, na mapakinabangan natin pare-pareho? Siguro, papunta na tayo sa ganung punto, Professor De Castro. Ano po? Ang pinakauna, of course, yung Amerika. Unang-una, of course, meron tayong Mutual Defense Treaty sa Estados Unidos. Mhm. And of course, at the end of the day, kahit ano man ang sabihin mo kay Donald Trump, Amerika pa rin ang pinaka-credible. Kasi siya talaga lang yung only superpower in the world. No, although nagpapalakas ang China, malaki ang budget ng People's Liberation Army, ang army, pero ang problema, ang talagang kinakabahan ng bawat Chinese general, admiral, no, untested pa ang People's Liberation Army at People's Liberation Army's Navy. Ang mga weapon system nila, ang doktrina nila, ang mga sundalo nila at marino nila, ang mga Air Force nila, wala pang combat experience. Samantala, ang Estados Unidos talaga, no, hasana. No, yung capability niya to conduct expeditionary operation, joint operations. Nakita natin yan. Recently, of course, ginamit niya yan sa Iran recently, no? Although medyo may impasse ngayon sa Iran, pero pinakita ng Amerika, ni Donald Trump sa buong mundo, kaya naming mag-conduct ng military operation thousands of miles away from the United States homeland. Alright. Pangalawa, Ka-Orly, at talagang minamatyagan ko talaga yung bansang Hapon. Yung nga po eh. Anyway, Talagang maano na sila, ayun. mamasidhirin. Prof, Okay. Prof, Hello? naririnig niyo ba ako? Hello, Prof. Sabi ko masidhirin yung Narinig kita, Ka-Orly. masidhirin yung kanilang pagpapakita rin po ng persa ho dyan sa West Philippine Sea. Anyway, Prof. De Castro, maraming salamat ha. Nako, kahit na actually parang nung ilang araw itong gantong aming signal eh. Cellphone man o Zoom. Next time siguro ayusin namin ito para mas maging maganda at mahaba-haba po ang ating talakayan, Professor De Castro. Nevertheless, maraming salamat pa rin po sa inyo. Thank you, Prof. De Castro. Sa ulitin po. Maraming salamat, Ka-Orly. Thank you po. Okay, bye. Defense Analyst and Professor. Hilingan, walang pinoprotektahan.